Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. Ay, nahulog. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gustong makuha ninyo, all the details para sa personal reading is in description below. Please sadya na reading Kabayan Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na ang malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Ipasok mo yung sarili mo, tandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. In August, reconciliation, magkakaroon ng reconciliation o pag-uusap, no, kung sino man itong taon na to. At syempre, andun din yung pineapple kasi maraming mata, di ba? Marami din mga nakamatsyag sa'yo, no? And the star, pag-uusapan ka talaga, no? May mga guarantee succeed na magaganap o mangyayari sa buhay mo by this August. Baka may mga hinihiling ka. Siyempre, handun din yung you will become a star. Kung baga, siguro, you will become a center of attention, ganyan. Kasi andito rin si Pineapple. And kung ano mang success to, congratulations, maaring welcome sa reconciliation, maaring yun ang isa sa success sa buhay mo. Kung may mga nagkaroon ng pag-aaway o anuman, mga masasakit na sinabi, maaring magkakabate, maaring ganun, or mga sa relationship man yan, or sa aspeto ng buhay mo yan. And angels, spiritual guidance protect you from harm. You are guided. Makinig ka sa intuition mo kasi merong candle dito. Ibig sabihin, meron siyang message na ipaparating sa iyo. Always listen to your inner voice. Yung instinct mo, paniwalaan mo. Syempre, magbibigay yan ng mga sign. No? Sa number, song, or kung saan aspeto, kung saan man yan. Sa panaginip, pwede rin. And syempre, protektado ka raw sa mga taong salbahe or a harm situation. Temporary situation, may mga magaganap o mangyayari na pang samantala. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. O kaya mga problema, natatahakan, ganyan. February is a 2 hours, 2 days, 2 weeks, 2 months, or maaring in a past February or sa darating na February. Pwede rin siya na malapit sa, nakakilala mo is February ang pangalan. And also, dito, sa nakikita ko dito, may mga unexpected blow-up emotion. When it comes dito sa sitwasyon, merong storm or may problema, no? May mga intense situation, mga disappointment, mga hindi magandang experience, mga depression maybe also, nandito yon. Yung mga hindi mo aasahan na parating na problema or maybe dumating na sa iba or may parating pa rin, no? Pero mag-ingat ka pa rin kasi may parating pa rin na hindi mo. Kaya nandito rin si angels, no? Na protektado ka. Kung ano may mga maganap, humiling ka lang sa kanya, guided ka ng iyong angel, humiling ka lang sa kanya at bibigyan kanya ng guide. Oy, broken wishbone, wish will not be granted. Tayo dyan. Baka ito yung mga situation na to, no? Maaaring mga temporary situation na agad-agad mo na gusto mong makamtan na kaagad, maaaring iyon hindi pa agad-agad ibibigay sa iyo yung mga pangarap mo sa buhay o yung ibang pinapangarap mo. Hindi yan magagaranti kaagad. Kumbaga, there's a process. In a divine timing, ibibigay niya sa iyo kung ano man yung bagay na yun. No? Or maybe with a broken wishbone is maaring handito rin kasi si Pineapple sa reconciliation. Baka ito yung tao na to na nangako siya or may taong nangangako sa iyo or nangako o mangangako sa iyo na hindi pwede, na hindi matupad. Tignan natin ang energy mo. Energy ni Libra. Or maaring ikaw rin yan, ha? Ay. Namatay yung iPads na ating iPad. Ang dami naman yun, ate. Tingnan mo, oh. Tadyan. Ano ba yan? May reconciliation ka nga. Mari may mga conflict, no? Relasyon man yan, kaibigan man yan, kamag-anak,
kapamilya, maaari magkakaroon ng pag-uusap o pagbabati. Teka lang, isin ko. Okay, ang energy mo is you try to make it balance. Kahit na may mga bagay ka na pilit mo, sasabog ka. Ganyan. Pigilan mo yung sarili mo, ha? Ganon. Nakikita ko sa'yo, pabalansahin mo pa rin ang sitwasyon, pero pigilan mo kasi baka dumating yung point na bigla kang sumalungat. Hayaan mo lang siyang mapagod sa kasasabi kung sino man ito tao na to sa nakikita ko dito. Yes, andun kasi hindi yung may imbalance ka rin, no? By the August, yung energy mo is imbalance. Lalo na sa mga nakapaligid sa'yo, sa lovers mo man yan, kung sino man yan na nakakonect sa'yo, yan. Magkakaroon ng mga lost balance or imbalance. Pwedeng hindi sila magtiwala sa'yo, hindi sila bumilip sa'yo, or ikaw din, ganun ka din sa kanila. Pwedeng salungatin kanila, mga sasabihin mo at yung mga gagawin mo, mga decision mo, pwedeng magkaroon ng salungatan. Pwede rin na magkaroon ng mga pagtatalo, alitan, o hindi pagkakasundo sa mga bagay-bagay. Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga bigla ang mangyayari also, no? Yan, ang nakikita ko dito. Baka may makakausap ka na tao na hindi kayo mag-same page, no? Na sana medyo habaan mo yung pasensya mo dito. Mahaba na may pasensya mo, libre. Kung tutuusin. May mga bagay na hindi magmamatch sa'yo. May mga bagay na hindi mag-fit in sa'yo. Ganyan. Meron din ako nakikita na maaring may tao na hindi siya marunong mag-sorry o humingi ng tawad. Hindi siya marunong magsalita ng ganun sa nakikita ko. Kumbaga, mag-ingat ka rin sa pagsasalita mo. Huwag pa bigla-bigla. Isipin mo munang maigi. Or someone is ganun ang kanyang attitude, no? Mag-ingat ka rin when it comes sa pera mo, no? Kasi mukhang palabas ang pera mo. Baka may malaking pagkagastusan or sobra-sobra ang labas o gastos. Tingnan natin. Anong parating kay Libra? Palatin po kay Libra. Ano ba ito? Baliktad ng aking card. Ano ba yun? Ano ba yun, ate? Kasi ano siya, tumatapon. Nako, naloko na. Okay. Parating sa'yo. May taong makipag-usap sa'yo. Yan o. Andito rin siya. May taong makikipag-usap sa'yo. Pero lolokohin ka niya eh. Hindi siya magiging totoo sa'yo. May pangliling lang. Hindi mo mapapansin. Kaya ang nakikita ko ito, pagkatiwalaan mo yung intuition mo, makiramdam ka, magmatsyag ka. Basta, ano ka lang, maging quiet ka lang habang pinapakiramdaman mo siya, no? May tao na hindi mo mapapansin kasi hindi ko alam kung ano siya, may pagka-funny or baka biro-biruin ka, ganyan. Pero deep inside, itong tao na to is nagsisinungaling siya. Nililing lang ka lang niya. May pangliling lang na mangyayari. Halimbawa, tulad kanina, di ba may reconciliation. Halimbawa, may nakipag-reconciliation kasi may reconciliation din naman na lumabas. Reconciliation, communication, or someone want ng peace resolution sa'yo, ganyan, or maybe this is you, hindi yun totoo. As in, peke. Hindi siya totoong yun ang kanyang nararamdaman. Hindi bukas sa loob, kumbaga. Ito yung tao na may tao magiging makasakim or makasarili, kumbaga, yun ang nakikita ko dito. Mag-ingat ka na lang. No? And then also, ang parating sa'yo, may mga dealing, partnership, collaboration, and
meron kayong mga may coordination or recognition situation by this August. Ang nakikita ko rin dito. Maaring may magkikita-kita rin ng mga collegios eh, mga kasamahan sa trabaho, ganyan, or kung sino man itong taon na to. Yun ang nakikita ko dito. Ano pa bang parating? Parating, may bagong, magkaiba kayo ng ano, ng lahi ng ano, na, ang nakita ko dito, yung partner ng ibang kotoba, ano ba yung kotoba? Iba yung language. Iba yung language niya. May mga tension pa na hindi natatapos, ano? Alam mo ba na may nagmamatsyag sa'yo? May bully, ano? May rejection, ah. May tao na parang gusto niyang, ano yung kausapin ka, pero baka deadmahin mo siya. Nandun siya sa point na yun. Tingnan natin ang dapat iwasan. Mag-ingat ka, ha? At saka sa iba sa inyo, mamamanipulate daw kayo ng situation or ng someone. Ingat kayo sa tao na may mga hidden potential. Yan, may tao may hidden potential sa iyo. Ano dapat iwasan ni Libra? Ay, anak, ano yung nasa balikat ni Mami? Ang damit na. Nakita ko sa balikat ko. Saan na yung tissue? Ay, naku, mamaya na nga. Nakabalantra sa balikat po yung kanyang ano. Dapat iwasan. Dapat iwasan po ni Libra this August. Okay. Iwasan mo daw yung hindi alagaan yung sarili mo. Iwasan mo yung syempre, isa rin yung is not to be stable. Ganyan. Iwasan mo yung ano mo, yung sitwasyon na suporta ka ng suporta. Hindi ka naman charity siguro. Sabi ka ng joke. Iwasan mo yung over ang ano mo, support sa ibang tao. Yun. Kumbaga, hindi ko naman sinasabi, okay lang kung nandun yung mga yung pamilya mo, ganyan. Pero limitahan mo. Limitahan mo rin, no? Sa nakikita ko dito. Kasi ikaw rin naman napupuyat, ikaw yung napapagod, di ba? O. Iwasan mo yung minusan mo lang naman. Minusan mo hanggat maaari. Iwasan mo yung mag-overthinking. Iwasan yung mga tao na nagtataksil. Yung over emotional, iwasan mo rin yun. Yung mga tao na gagamitin ka lang at sasandal lang because of the needs lang nila sa'yo, iwasan mo na lang. Iwasan mo yung magpabaya ka when it comes sa kaperahan mo. Iwasan mo yung mga tao na hindi marunong sumunod sa pangako at hindi marunong maghigpit ng pera, ganyan. Siyempre, kung sa'yo naman din galing yun, ganun din naman sa'yo, iwasan mo yung siyempre, yung mga conflict, lalo na yung kung pagpag-aawayan nyo is pera, medyo hindi rin kasi, unlucky kasi yun. Iwasan mo yung mga tao na sakim, makasarili, delikado, ganyan. Iwasan mo na lang yun. Yung mga tao na disloyal sa'yo, yan. Iwasan mo yung malito ka sa mga bagay na gusto mong gawin to be stable your life. Yan, iwasan mong malito. Mag-stick to one ka, mag-focus ka muna sa isa. And then, pag na-achieve mo na yun, yung goal na yun, mag-go ka sa next. Yung ma-out of control ka, syempre, ng sitwasyon, iwasan mo rin yun. Syempre, chaos, at saka, over materialistic. O kaya yung bili ng bili, ganyan. Iwasan mo na lang yun, no? Kamusta po ang love? Magpaloko, syempre, iwasan mo rin yun. Kamusta po ang love ni Libra?
Kumusta po ang love ni Libra? Libra, ang love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapamilya. Okay. Okay, when it comes sa love. Di maganda. When it comes sa love, ang nakikita ko sa'yo, kung single ka, may tao dito na peaceful kang, parang hando yung peacefulness, hando yung peaceful ng mind mo, pagkausap mo siya. No, this is your twin flame, yung iba sa inyo. Sa iba sa inyo, maaring nakakausap nyo na o nakakasama nyo na yung twin flame nyo. Kung sino yung tao na you feel relaxed sa kanya at you feel safe, siya na yun. Yun na nakikita ko dito. Pero may isang tao dito na nasa malayo. Ang nakikita ko dito. Sana hindi ikaw ang nagbibigay ng suporta sa kanya. Medyo yun sinasabi ko sa yung mga bagay na iwasan mo yung mga taong gagamitin ka. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, o kaya sa kahiwalay nitong tao na to, naging very patient ka sa kanya, binigay mo yung lahat, yun nga lang, bigay mo yung lahat sa kanya, yun nga lang, dumating yung point na nagkaroon ng something, no? Dito sa relationship, maaring naging cold siya sa'yo, or ikaw yung naging cold, vice versa tayo kasi wala akong pointed name, nahandoon yung situation na nagkaroon ng option in this relationship. Pero, ang nakikita ko dito, kung kayo is nagkahiwalay nito, itong tao na to is gusto niya humingi ng tawad sa'yo, want to heal itong relationship na to at gusto kanyang kausapin. Yun nga lang medyo, may nagkakaroon siya ng doubt sa sarili niya. Kaya medyo nadi-delay itong situation na to, kung kakausapin ka niya ba o hindi. Pero gusto niya daw ng forgiveness nitong tao. Gusto niya ng union or getting together. Want to heal this relationship. Bakit kaya hindi maganda yung hindi maganda yung energy na nakukuha ko sa kanya. Gusto niya makapag-ayos. Kung kayo naman is in relationship, kung kayo is in relationship, alam mo, giver ka kasi, Libra. Napaka-giver mo, ibibigay mo yung lahat when it comes sa love. Siyempre, napaka-understanding mo, no? Sa nakikita ko dito. Ikaw yung tao na madali kang mapanatag sa isang relationship. Kaya kailangan, siyempre, pag-isipan mo muna, maigi, no? You need to use your head when making a decision when it comes to a relationship. Very devoted, ang nakikita ko dito, ikaw or siya is napaka-devoted naman nung relationship. Yun nga lang, may something, hindi ko lang alam kung sa part niya o sa part mo, may mga few options, situation, ako na nakikita dito, handun din yung sitwasyon na nagkakaroon ng takot sa mga darating pa na panahon na kung ano yung magaganap o mangyayari in this relationship. Nandun yung pag-iisip na yun, no, sa nakikita ko dito sa kanya or sa'yo, ito. Pero ang nakikita ko dito, may darating yung time, isa sa inyo, makakaramdam o makakaranas na something, missing dito sa relasyon na to. Mararamdaman nyo, ikaw or siya, na parang may kulang, parang may mali, may mga disappointment, ganyan. May mga sitwasyon na may lungkot ako na nakikita sa iyo. Sana hindi kayo lahat, no? Darating yung point na yun. Hindi sa relationship. Kamusta ang money? Kamusta po ang money ni Libra? Lang kayo, mas good dito kasi is para hindi hindi lumala. Ngayon pa lang, mas maganda na mag-usap kayo. Kumbaga, 50-50, give and take relationship ang kayo na kailangan, no? Sa nakita ko dito. Para magtagal din kayo, syempre. Kamusta po ang money ni Libra? Pag-usapang maigi.
money ni Libra. Libra, yung money mo. Patay tayo dyan. May biglang paggastos o may lalabas talaga na pera. Marami. Marami ka pagkakagastos sa may ubus. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Mag-ingat na lang kayo no, sa pera nyo kasi ang nakikita ko dito is stock siya. Ate, magsasucess na ba? Hindi. Wala pang simula na magaganap o mangyayari. Medyo delay, no? Ako nakikita dito. It's more on dissatisfaction, ganyan. Maaring hindi ka pa nakapag-iipong muli o nakapag-umpisang muli from the top, from the basics when it comes sa money mo. Sa nakita ko dito, maaring may mga babayarin pa na nakaraang, sa iba sa inyo may mga utang pa o may mga dapat pang bayaran, mga ganun sitwasyon. Pero, alam ko naman na nakikita ko naman sa'yo na clarity sa'yo kung ano yung mga bibitiwan mong pere. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pero yun nga lang, kung magsasucess siya, hindi ko pa siya nakikita, pero it's time. It's time na magkaroon ka na pag-organize when it comes sa money mo this time. Okay na kailangan mo magsikreto, yung iba dito maaari nagsisikreto na kayo. O kailangan nyo nang umpisahang magsikreto at magtabi ng pera, no? Sa nakikita ko dito. I-value mo yung pera mo kasi iba sa inyo may financial problem din. Sa nakikita ko dito. Ingatan nyo, kailangan sa'yo is, you need to release. Tandaan mo, the choice is always available. Kung gusto mong maging maganda at masagana ang buhay mo at may maipong ka at the end, lalo na yung mga nasa ibang bansa, tatandaan nyo, hindi naman kayo panghabang buhay na nasa ibang bansa kayo, di ba? As long as kaya nyo mag-invest kayo. Kasi, as in, marirealize nyo at the end, wala ka palang naipundar, parang nasaan, ba't ako nasa? Parang may isip mo na, ano yung ginawa ko sa ibang bansa? Parang nandun ka sa sitwasyon mo, darating ka sa point na gano'n. Ano ginawa ko sa ibang bansa? Nagbakasyon. Ba't pa wala ako naipon? May isip nyo yun. Basta mag-ingat ka na lang, ha? Tingnan natin ang health. Ikaw or someone. Kamusta ang health ni Libra? August 2025. Ay, anak, gumini. Okay, when it comes sa health. Sa health siguro, pagod. Anak, sandali. Ay, ba yan? Naman tuloy sa, lumaglag Okay, when it comes sa health, siguro hindi yung iba siguro this August is there's a vacation, maaari may mga bakasyon, magbabakasyon, yan, o baka mag-rest time kayo, o magpapahinga muna kayo. Sa health, hindi ko nakikita stable siguro, sa iba pagod ang nakikita ko dito. Sa iba siguro, mga sipon, ubo, masakit ang lalamunan, mga ganun situation. Sa nakikita ko dito. Yung may mga iniisip-isip din, no? Yan. May mga sadness, iniisip, emotions, actually emotions, yung iba dito. Yun ang nakikita ko dito. Mag-ingat kayo ha, ang iba sa inyo wala kayong ipon. Mag-ingat kayo, darating yung time, baka sana wag naman. Pero paghandaan nyo na ngayon, para hindi maganap, yun. Ma-shortage daw kayo sa pera. At may mga mischances na pwedeng lumakpas sa inyo. Medyo masikpitan nyo pa yung pera nyo. Any opportunity kay Libra. Tayo dyan. Any opportunity. Nako, kaloka. Opportunity to sa failure situation, sa iba sa inyo. May mga pagkalito situation ako nakikita sa iyo. Iba sa inyo, may mga bililak na ba kayo sa buhay nyo? O may mga hindi kayo kinakausap? Ganyan. Sinasabi dito,
may isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na muling mauulit. Napaulit-ulit na lang. Merong ganun na sitwasyon. Paulit-ulit na lang na nagaganap, nangyayari, ganyan. Mag-ingat ka na lang kung ano yon. Alam mo naman, siguro alam mo naman kung saan at ano yon, no? Maaring iba dito is pera to. Sa iba dito is sa mga kasamahan sa trabaho, ganyan. Siyempre, hindi na mawawala yung relationship, no? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. And then, may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng naboboard ka na. Yan, boring ka na sa trabaho mo, boring ka na sa place mo, boring ka na sa ganito, sa ganyan. May mga ganun sitwasyon. And then also, there's a loss. Iba-ibang klase ang loss. Loss of money, loss of tiwala, loss of confidence, loss of focus, ganyan. Pwedeng maging carelessness ka, ganyan. Malalack of focus ka, lack of confidence, mga ganyan. Malalack of effort ka also, no, sa mga sitwasyon o anong aspeto ng buhay mo yan. Sana medyo iwasan mo na lang yun sa nakikita ko dito. Or maybe there is a person, may tao dito na may hidden potential or hidden agenda sa'yo. Mag-ingat ka. Kasi meron siyang ginagawa sa'yo na hindi maganda. Mag-trust ka sa intuition mo. Advice. Alam ko naman nakilala niyo na to. At alam niyo yan kung sino yan. Thank you. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, this is a time na magkaroon ka ng clarity sa buhay mo. This is a time na magdesisyon ka ng tama. Itama mo yung mga maling naganap o nagagawa. This is a time to move on. This is a time na you need to leave the past, forget the past, yung mga wala pang closure, i-close na yon. Don't be stagnant, ang sinasabi rin dito. Try to make it balance. And syempre, make a plan. No, don't wait, syempre. Don't wait. This is a time to place your future in your hand. Syempre, syempre, you need to be very careful sa lahat ng plano mo sa buhay mo. You need to prepare. Mag-prepare ka raw, ha? And then, yung mga bagay na kailangan mong i-discover when it comes to yourself. And then, sinasabi rin dito is, make the right decisions in life. I-force mo yung mga idea mo, speak out, use your mind and intellect. If you want to cross road or if you want to pursue something into your life, gawin mo yun. Kasi, try lang ng try. Explore ka lang na explore. I-force mo yung idea mo kasi magkakaroon yun ng success and victory. No, you need to be strong. Lahat ng gagawin mo, always have a purpose ang kinakailangan. Always have a clear mind ang sinasabi dito. Huwag ka maghintay na magbago ng kusa yung destiny mo. Siyempre, you need to decide din. No? Gamitin mo yung personal power mo sa iba sa inyo. Yung iba kasi you don't know how to proceed, no? Kung mag-action ka na ba or hindi, mag-go or mag-stay. Ganon. Balance lang, ha. Decision making is needed. Yan. Arigato naman sa God bless.